hiwaga ng Diyos ay isang anumang nilalang. Maging ang Diyos ay walang magawa ng mga mas mahirap at mas maluwahating gawa. Kaya tinawag itong himala ng himala, anya ni Mark Jones. Ang katotohanan, ang Diyos ay nakapagkatawang tao ay tinuring na kalapastangan ng Hudyo. So, sa Bagong Testament, alam naman natin yung storya. Hello. Alam natin yung storya naman sa New Testament, yung usually lagi natin ito inaalala. Christmas, si Jesus Christ, isang sanggol, cute, the baby, nandun si Moses, nandun yung usually yung mga decorations natin, nandun yung si Maria, si Jose, mga three kings. Ito ay sinasabi lamang na ang Diyos ay nagkatawang tao. Isa sa mga may stumbling block ng mga Hudyo kasi hindi nila maunawaan na paano ang isang Diyos nagkatawang tao. Ngayon, pinag-uusapan natin yung pag-Hudyo, pero naunawaan to ni Juan. Pansinin natin muna yung isang libro ni Juan, sa 1 John pa lang. Okay. Ito i-explain ko sa Tagalog po. Pansinin natin ang parila lang sa pasimula o sa Ingles, in the beginning. Sa Juan 1, ito ay tumutukoy sa paglalang na mababasa sa Genesis 1. Genesis 1, talatang 1, sa pasimula, nilikha ng Diyos at langit at lupa. Juan 1, talatang 1, sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Dito pa lang, sa libro ni Juan, nakikita nyo na si Juan, nakikita niya yung parang isang pagkakalahad. Nakikita, isa siya sa mga saksi kay Kristo eh. Nakita niya, si Kristo, ito na yung fulfillment na ang Diyos nagkatawang tao. Bakit? Kasi nakita na, according dito sa ating kinote ko sa NIV, isang komentarista, sabi niya, pinapakita nito na si John, yung salita ng Diyos na naging laman. Nag-exist na siya dati pa, at ito siyang parang si Kristo ang personified na Word of God, na pinaka-ultimong pagkakalahad, na ang salita ay nag-exist na kasama ang Ama. Nung araw pa lang, isa siyang personal relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. O yung tinatawag nating banal na Trinidad. Okay, so dito pa lang, kahit si Juan, isang Hudyo, nakikita niya na ito yung fulfillment na ng pinamesa. Dahil yung salitang in the beginning ay katulad rin sa creation. Okay. Ngayon mga kapatid, medyo maraming topic ang incarnation, ang God's incarnate. Ang magandang tanong, ano nga ba yung God's incarnate? Ano nga ba to? At pwede natin sabihin sa mga subtopics. Ngayon, tatagulugin ko yung mga subtopics natin para natin maunawaan. Una, yung act of triune God. Sa Tagalog, gawa ng tatlong persona ng Diyos o ng Trinidad. So, isang action to ng ginawa ng tatlong persona ng banal na Trinidad. Pangalawa, yung hypostatic union. Pasensya na, wala talagang direct translation to. Pero ibig sabihin lang nito, ang pagkakaisa ng dalawang kalikasan ni Jesus. Ebidensya ng dalawang kalikasan ni Jesus, o sa English, the evidence of the two natures. Ebidensya na may dalawang nature ang Diyos, si Kristo. Ebidensya na dalawang kalikasan ni Jesus. At isa pa, ang kalawatiang pangkatawang tao o the glory of the incarnation sa English. At itong pinakahuli, parang sort of application natin, ano yung epekto ng incarnation, mga epekto ng pangkatawang tao in Tagalog.
Ngayon, explain natin yan isa sana yung makatulong para maunawaan natin yung God's incarnate. Okay, ito po yung act of the triune God. Masahin natin yung material. O ang gawa ng tatlong persona ng Diyos. Ang pagkatawang tao ng anak ng Diyos ay isang gawain ng buong Trinidad. Lahat ng tatlong persona ng Diyos ay may bahagi. Ang Ama ang naghanda ng katawan. Hebreo 10 hanggang 5, 10 tsaka 5, awit 40 pala, sorry. 6 hanggang 8, ang katawang ito ay nagbibigay kay Kristo ay mahalagang upang siya ay maging handog na hain para sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ay lumahok sa pagbuo ng katawan. Sa pamamagitan ng paglilihi kay Maria, kahit siya isang birhen, siya ay ang dahilan kung bakit ipinanganak si Jesus. Walang bahid ng kasalanan. Ang anak ay nagkusang loob, tumanggap kalikasang pantao, at pinagbuklod nito sa kanyang pagka-Diyos. Sa madaling sabi, ito lang po yun. Kung maalala nyo ito, sa last discussion natin, yung ating nakaraang discussion about Covenant of Redemption, di ba meron dong parang agreement na gagawin ng Anak, Espiritu Santo, ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung banal na Trinidad, may gagawin silang according sa pinag-agrihan nila, i-execute nila yun o gagawin nila. At isa sa mga to, yung katawan o yung magiging katawan ni Kristo in the form of the flesh. Ngayon, meron silang gagawin. Una, para sa preparasyon ng katawan, nag-prepare ang Ama ng isang katawan na magiging sin offering. Alam naman natin yon, yung kanyang death and resurrection. Dahil nakatawan tao ang si Kristo, yun ang magiging kilos ng Diyos Ama. Pangalawa, yung Espiritu Santo, syempre, alam natin yung storya, ang pagkilos ng Espiritu Santo kay Maria, kahit birhen siya, nag-conceive siya ng baby. At yun ang naging parang hinulma ng Espiritu Santo yung katawan para maging realidad ito. Ngayon, yung ginawa naman ni Kristo sa ganito, and nag-voluntary siya to assume the form or isa sa mga nature ng human is in the flesh, di ba? So, voluntary yung act. Tulad rin ng ginawa niya sa tipanan or yung covenant of redemption. So, ganun lang siya kasimple yung sinasabi dito na act of triune God. Bawat yung tatlong Trinidad, persona ng Trinidad, ano yung ginawa nila para may isa katuparan, yung katawan ni Kristo. Okay. Sunod naman ho, ang ating didiscuss yung hypostatic union. Yan. Wala tayong direct translation nito mga kapatid eh. Kaya kahit anong gawin kong Google o ano, ito talaga lumalabas. So, pero ang ibig sabihin lang nito, pagkakaisa ng dalawang kalikasan ni Jesus. So, ito yon. Basahin ko ulit yung material. Kay Jesus ay may pagkakaisa ng pagka-Diyos at pagkatao. Ang kalikasan pantao ni Kristo ay nakapaloob sa bilang ang salita Logos, yung Juan 1, yung tinignan natin kanina. Ang kalikasang pantao ni Kristo ay naging personal lamang nang siya'y magkatawang tao. Sa tradisyong Reformed, bilang bahagi ng pag-unawa ng pagkatao ni Kristo, ginagamit ang pariralang o phrases sa English na communication of properties o communication of operation na nabanggit sa mga confession. Sa WCF meron yan yata, tapos sa 1689 meron rin siyang ganyan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, medyo malalim tong topic ng hypostatic union. Iba pa nga sinasabi na maganda talaga, yun yung marami kang pwedeng mapulot ditong mga aral. At maraming theology behind dito. Pero ang pinakapunto lang talaga niya, si Kristo, nung dumating si Kristo sa lupa, di ba, nag-anyo siyang tao.
Nagpapakababa siya sa bilang pagiging tao. Yung kanyang nature na pagiging Diyos, pati yung nature, yung kanyang voluntary na ini-incarnate nga as human, nagsama yon. Fully God and fully man. So lumalabas, si Kristo, buong buo yung katangian ng isang Diyos at isang katangian ng isang tao. Nagsama siya. Hindi siya yung usually na intindi ng iba na parang nung dati, Diyos siya, pero nabawasan ng pagka-Diyos niya kasi kailangan niya isingit yung pagiging tao eh. Kailangan sumingit. So, papansin niyo din sa may presentation ko, yung aking circle na mayroong parang broken line, it only represents na yung kanyang buong pagkatao ay composed ng fully God and fully man. Ngayon, ito yung mga usually hindi ibig sabihin ng hypostatic union ay ito. Hindi ho siya parang hybrid. Hindi rin siya yung parang napapanood natin sa mga palabas na sa mga fantasy movies na kung saan umaga tao siya tapos sa gabi tikba lang siya o nagiging isa siyang manananggal o nagiging werewolf. Hindi siya ganon. Kumbaga, hindi rin siya yung katulad ng yung mga napapanood natin sa mga palabas na pinipigilan yung kapangyarihan niya. Pinapakita lang niya muna 10% na kapangyarihan niya. Kumbaga, pinipilit niya kasi kapag pinakita niyo yung 80% na kapangyarihan niya, lumalaki yung mga muscles niya, gisianuhan, hindi ho ganon. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon na parang nagmayroong mga pagkakataon na ino-overwhelm yung isang nature, yung kabilang nature. Hindi rin siya yung parang parang demigod. Ito usually sa mga, kasi nung panahon kasi nila, nung anti-writers, Grego to Greeks. So may mga Greek na mga gods, na mga folk tales, katulad ng mga demigod, di ba? Usually during that time, uso yung storya na, alam naman natin to sa mga lectures sa mga academic times natin, nag-aral tayo sa mga folklore and folk tales na mga kwento ng Greek gods, na kung saan si Jesus, nag-impregnate siya ng isang babae, tapos demigod na. Kasi magiging Diyos siya kapag na-exalt siya ng pagiging Diyos ng isang deity. Hindi ko siya ganon. Kasi sinasabi lang kasi noon na parang yung demigod, mababang uri ng Diyos kumpara sa isang Diyos. Ibig sabihin, nung the moment nag-assume siya, naging incarnate siya ng isang laman, ibig sabihin nun, Diyos pa rin siya. Kaya nga fully God. Sa madaling sabi, nag-ooperate yung nature ni Kristo, fully God, fully man, at the exact time. Hindi rin siya yung parang pag nauuhaw siya, nakikita ni Juan o sino yung gospel writer na ito tao siya nun. Sa oras na yun, tao siya. Tapos nagmo-morph, ito, Diyos siya. Hindi siya yung parang kinukulong niya sa isang lugar o isang time. Yun lang yung pinapakita niya nature. Okay, para manawaan pa ito, meron kasi tinatawag sa reform na communication of properties or communication of operations. Madaling sabi lang yan ito, hindi ko na i-details kasi medyo mabigat rin yung topic na yan. To summarize, merong katangian ang isang Diyos at katangian ng isang tao. Nag-communicate sila in a such a way na hindi katulad ng intindi ng iba na yung ito, ino-overwhelm. Katulad sinabi ko kanina. Kunyari, ito, dito muna siya. Tapos yung ito, pumunta siya dyan. Nag-communicate, hindi in a form of parang suppression. Isa siyang parang harmony na kung saan yung ine-express lang nito na sa dalawang nature ng Diyos, nag-ooperate 100%. Fully God and fully man. Alam ko medyo itong hypostatic union. Medyo isa siyang theological na result. Pwede natin bulat natin pa, pero at the interest of time, ganun lang siya kasimple. Na yung si Kristo, nag-ooperate fully God and fully man. Alright. Naway, sana naunawaan natin yon. Okay. So, ngayon, ang tanong, kung nag-ooperate si Kristo ng dalawang nature,
Ano yung ebidensya nito? Siyempre, sa scriptures tayo titingin. Ngayon, allow me to read the material. I-divide muna natin sa divine tsaka yung human nature niya. Ano yung mga pwede natin makita? Si Jesus isang persona ng Trinidad. Sa mga kasulatan, upang patunayan ang kanyang pagka-Diyos, tinawag siya ni Apostol Juan na Alpha and Omega. Pahayag, Revelation 1:18-17, ipinakita ang kanyang pag-iral bago pa ang lahat. Juan 1, katulad ng didiscuss ko kanina, ang mga alagad tulad ni Tomas ay nagpahayag ng aking Panginoon at ng aking Diyos. Juan 20:28. May kapangyarihan siya at kapahamalaan sa lahat ng bagay. Makikita yan sa Mateo 11:27, Efeso 1:20-22. So, ibig sabihin lang po nito, yung divine nature, nakikita yan sa scripture, nakikita rin to ng mga alagad. Alam natin si Kristo parte ng Trinidad. At sa scripture din, si John, nung panahon yung nagkakaroon ng moment ng parang mga images during the revelation, yung pagkakasulat niya, nakikita niya talaga si Kristo ay isang Diyos rin. Kasi nga, Alpha and Omega, the author and the finisher of our faith. Nag-pre-exist na rin siya before the foundation of the world, yung nakita ni John, because God's Word. At isa sa mga malaga rin, yung sinabi ni Thomas, na kasi yung mga alagad na to, saksi to sa mga miracles tsaka yung glory ng Panginoon. Habang nasa ministeryo siya ng mundo, nakita ni Thomas talaga na hindi pa pwedeng magawa to ng isang ordinaryong tao. Kaya nga sinabi niya, my Lord and my God. Isa siyang puweba, nakita ng mga witnesses na hindi to tao lamang. Meron siyang dominion over all things, lalo na yung nangyaring ascension, na binigay na sa Kanya ang authority, lahat ng mundo ng Ama pupunta sa Kanya. Diba? So dito pa lang, makikita nyo na meron siyang divine nature. Ngayon, discuss naman natin yung pagiging tao niya. Okay. Okay, simple lang naman yung 3 points to. Explain ko na rin. Kay Matthew, yung pagkakasulat ni Matthew sa Matthew 1, yung genealogies, doon pa lang, pinupusong i-prove ni Matthew na galing siya sa lahi ni David at mga ibang lahi rin na pinropesy o pinangako sa magiging linya ng mga Hudyo. Kaya ang dami doong genealogies sa Matthew 1. Doon pa lang, it shows na may human descent siya. May lahi siyang ng mga tao. Pangalawa, maliwalag yung John 1, katulad sinabi natin. God's Word become flesh. So yung flesh na yun, alam naman natin na tao, human form. At ito, malaga rin. Lahat ng New Testament authors, din saksi sila sa mga nangyaring kamatayan, nagutom rin si Kristo, umiyak siya, lalo nang nangyari kay Lazarus, nauhaw siya. John 19:28. Dito pa lang, tao lang ang nauuhaw at nagkakaroon ng pagkagutom. Yun lang yung sa mga karakter ng isang tao. Umiiyak rin dahil may emotions tayo. At lalo na yung pagkamatay niya, nagdanak siya ng dugo at itong dugo na to ay ng bagong dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong tipan. Ito ay isang lamang nagte-testify ang mga New Testament authors na isa siyang tao. So, ito ay isa sa mga nagbibigay ng tibay na tao rin si Kristo talaga, nag-anyo. Okay, sana naunawaan natin kanina yon. Ngayon, dito naman tayo sa the glory of incarnation, ang kalawatian ng pagkatao. Okay, basahin ko lang po yung material sa Tagalog. Sa pangyayari ng pagbabagong anyo, Lucas 9:32, nakita nila ang kanyang kalawatian. Ang parinalang ito ay teksto ay nagpapahiwatig ng pinakamalaking pagpapahayag ng kanyang kalawatian kapag ang anak
ay maninirahan sa kasama ng tao magpakilanman. Pagkakaisa ng Diyos at tao, si Jesus bilang tagapamagitan ay nagbuo ng tulay sa pamamagitan ng walang hanggan ng Diyos at ng hanggang tao. Sa pamamagitan ni Kristo, makikita natin ang pagsanib ng walang hanggan at pangdalian, walang hanggang kaligayahan at pansamantalang kalungkutan, kapangyarihan walang hanggan, at kahinaan lubos na kaalaman, limitadong kaalaman, hindi nagbabago at nagbabago, walang hanggan at hangganan. So, ibig sabihin lang ho nito, mga kapatid, itong glory na to, nakita na talaga ng mga apostol rin, dun sa Luke 9:32. Ito yung story na kung saan, di ba, during the Transfiguration event, nagising kasi sila Peter noon, di ba? Kasi nga nakatulog sila, tapos nagising yung mga apostles. Nakita nila, may glory, meron sila nasasaksihang isang glory. Si Elijah at si Moses. Gitna, si Kristo. Yung glory na yon, talagang isang, para sa kanila, namamangha sila doon. Dahil alam naman natin na ito, hinihintay na mga Old Testament key people to, itong prophecy na maisakatuparan at ngayon na fulfill na kay Kristo. At isa siyang expression na ang Diyos mananahan na sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo. God dwells with us. Sabi sa Isaiah nga, yung Emmanuel. At ang tao ang Diyos ay may communion na, nagkaisa na. At isa sa mga punto nito, si Kristo, isa siyang mediator, tagapagitan ng tao at ng Diyos. Kasi nga, nung sa creation pa lang, dahil nagkaroon ng kasalanan, lalong humihiwalay ang Diyos at ang tao. Pasama ng pasama, lalong lumalaki yung gap. Pero dahil lumating na ang si Kristo, na bridge to. Alaman natin, ginawa niya sa cross. At dahil rin dito, ito naman kapatid ay dati, ang Diyos, tulad ng sinabi ko, at ang tao, dahil sa kasalanan, malayo na sa isa't isa. Dahil sa pagkatawan, dahil nga nagkaroon ng Christ incarnation in the form of flesh, nagsama ang dalawang nature. Hindi ba tayo nagagalak nun? Katulad ng paggagalak nila Moses pati ni Elijah. Kasi mapapansin niyo yung anticipation ng mga Old Testament. Talagang lahat sila na gumaasa, darating na yung tagapagligtas na kung saan nakita nila yung dating malayong agwat ng tao at Diyos. Ngayon, na-bridge na ng Panginoon Hesukristo. Hindi ba nagbibigay ito ng joy sa atin? Hindi rin ba ito'y parang isang kagalakan na dati ang layo ng Diyos, ngayon, malapit na. At nakita na natin ito dahil kay Kristo. Kaya ang laki ng impact nito sa ating, lalo na sa mga hindi Christians, at saka Christians rin, na hindi siya katulad ng Diyos na mga alam natin na ang layo lang, nasa langit, walang ginagawa. Kumilos siya. At ito'y naipakita kay Hesukristo. It gives us joy. Maraming sinabi dito sa last point, pero ilang ibig sabihin nun, in Christ, this give us more joy. At God dwelling with us, tulad na sinabi ko, Isaiah 7:14, Emmanuel, God is with us. Ngayon, sana po naunawaan itong glory na to. Okay, sa part na to, pag-usapan natin yung epekto ng, kumaga, isang application o alam nga ba yung pwedeng epekto nito sa atin? Dahil nga nagkatawan tao si Kristo, malamang may epekto to. Ngayon, read ko lang po yung material. Mahal ng Diyos ang kalikasang pantao. Nilikha niya ang sangkatuhan dahil sa pagkatawang tao. Isang araw, magiging isang tunay na lugar na may laman ang langit bilang bahagi ng bagong nilikha. Hindi na ito isang makasalanang kalikasang laman.
kundi isang lugar kung saan tao ay magiging ganap na tao. Wala na ang naninirahang kasalanan sa loob ng tao. Ang mga katawan at kaluluwa ay babaguhin upang maging isa siyang glorified body. In other words, ang kautusan ng Diyos ay susundin ng mga Kristiyano at ang kanyang bayan. Nagsimula ang tunay na kababaang loob sa pag-aya sa pagkatawang tao ng anak ng Diyos. So, more na application po ito or epekto. Siyempre, dito pala nakikita natin na kahit nagkasala tao, mahal pa rin ng Diyos yung human nature o yung siyempre, siya naglikha. Gusto niya yung intensyon ng creation pa lang. Hindi naman talaga ito yung totoong intensyon na may kamatayan. So, mahal niya yung ating nature. Ngayon, dahil nga dito, darating ang araw, since lahat tayong Christians, naghihintay tayo sa future, yung new heavens, new earth nga. Dating araw, mapupuno ang heaven ng isang glorified body na kung saan hindi na siya makasalanan na kalikasan ng gawa ng laman o nangyari dahil nga sa kasalanan. Dahil nga, kung ikaw naging Kristiyano, parte ka ng new creation, bagong nilalang. At dahil nga kay Kristo, dahil sa pagiging bagong nilalang, na-restore yung pagiging image bearer natin. Yung totoong intensyon, bakit tayo ginawa, na-restore ni Kristo. At naging parte tayo, at naging totoong tao tayo. Truly human. At yung kasalanan, dahil nga sa tinitingnan natin sa future, ang mangyayari doon, wala na. Yung indwelling, kung meron pang dyan, nandun. Glorious, yung body and soul, nga, sa English, magiging transform, katulad ni Kristo, kung paano na naging glorified yung katawan ni Kristo sa kanyang resurrection, ganun rin mangyayari sa atin. At ang batas ng Diyos, ang kautosan niya, ay magiging mamahalin natin at ikikip natin talaga ng mga Kristiyano at mga parte ng bagong nilikha. At isang mahalaga na application rin, yung humility. Kasi mga kapatid, kung meron mang nagbigay ng parang magandang example sa atin ng humility, o yung pagiging selfless love, or kung si Kristo ang pinakita niya, yung pagiging self-forgetful niya, kundi yung nangyari sa kanyang incarnation of the Son of God. Hindi niya binaba niya sarili niya, Diyos siya. Imagine a God. Hindi siya katulad ng mga ibang story ng alam natin sa mga story ng mga Diyos-Diyosan, sa mga folk tales. Dito, ang Diyos ang nagpakababa. Hindi ba ito yung magandang i-imitate bilang Kristiyano? Dahil nga dito, nagbigay siya ng magandang halimbawa. Okay, sana po ay unawaan natin yung epekto ng incarnation. Okay, para maunawaan natin to, magbibigay ako ng parang kasi may mga itong pagkakatawang tao ni Kristo, mapalibutan rin ng mga argumento. Since ako na magtatanong, para maunawaan natin yung mga bagay-bagay nito. Kasi, nung una pa lang, isa na siyang malaking usapin. At sa mga argumento, ito, si Kristo ba ay totoong divine o Diyos? Mga kapatid, nanggagaling ito sa argumento ng Arianism. Kung saan, itong si Arius of Alexandria, na nabuhay siya 250 to 336 C, ang tinuturo niya, English to if the Father begot the Son, he that was begotten had the beginning of existence, and from this it is evident that there was a time when the Son was not. Ibig sabihin, begotten lang siya. So, created lang siya. So, lumalabas, isa lamang siyang nilikha ng Ama. So, lumalabas, yung kanyang divinity, lesser, o talagang hindi siya fully God. Kasi,
Ginawa lang siya ng ama eh. So, isa siya sa mga malaking usapin. Dahil nga sa laki ng usapin, nagpatawag dito na nagawa yung Nicene Creed. At dahil nga si Constantine noon, Kristiyano na siya, is professing, ginather niya yung mga bishops para pag-usapan to. So, ano yung, usually, maganda tong, usually hindi to matapos-tapos na issue kasi lagi yung divinity ni Christ ang inaatake dito sa question na to. So, pwede natin sagutin siya ng ganito. Nagsalita kasi si Jesus Christ explicitly tsaka implicit ng mga claims. Tulad ng sinasabi sa Juan 8:58 hanggang 59, bago pa si Abraham ay ako na. Pangalawa, tahasang tumutukoy sa banal na pangalan na ako nga, yung I am. Dito pa lang, kiniklaim niya na Diyos siya. Kaya nga siya babatuhin ng mga Hudyo eh. Kasi yung sinabi ko una pa lang, doon pa lang sa una kong slide, ayaw ng mga Hudyo yun. Pangalawa, dahil dito, nga, tinangka nga siyang batuhin, at itinumbas ni Jesus ang kanyang sarili kay Yahweh sa pagkakataon tulad ng Juan 5:17 hanggang 18 kung saan tinawag niya ang Diyos ang kanyang Ama. So, merong sinasabi ni Kristo dito, kiniklaim niya na Ama ko si Yahweh. So, doon pa lang, sa claim na yun, mabigat na yun, na meron siyang sinasabing deity. Tumanggap din si Jesus, inangkin din niya ang titulong maka-Diyos. Sa Marcos 14:61-64, nang talongin siya ng kanyang Kristo ang anak, pinagpala ang kanyang kinumpirma ito at naghayag ng kanyang pagbabalik sa kaluwalhatian dahil upang siya'y akusahan ng punong pari ng isang paglapastangan. Di ba nga, may claim nga dito si Christ na kung saan sa sobrang galit ng mga Hudyo, hinan-over siya sa high priest. Di ba? At gusto siyang usigin. Ito, mga kapatid, isa siya sa mga pwedeng sagot doon na dito pala sa scriptures, nakiklaim si Kristo yung kanyang deity. Hindi siya pwedeng maklaim lalo na yung I am. Malaking bagay yan sa Hudyo. Kasi nga, isang Diyos lang ang pwedeng umangkin nun. Dahil nga, ang mga Hudyo nun ay talagang bulag. Sabi nga sa Isaiah, nagsasabi siya ng katotohanan upang mabulag ang mga tao. Doon pa lang, lumalabas na ang pagkakahayag na isa sa katuparan na yon sa sinabi ng Isaiah hanggang hindi talaga maintindihan. Okay, isa sa mga pwedeng sabihin rin natin yung development ng redemptive history. Pwede rin siyang sagot doon. Kasi itong sinasabi kong, meron kasi isang salita sa Hudyo na yashab, dwell. Papansin ninyo, yung dwell na yashab, usually sinasabi sa redemptive history, yung saan nananahan ang Diyos, kung saan nagdudwell siya. Pwede natin sabihin sa Eden, nananahan na siya sa creation. Kasi nung nagkaroon ng problema na si Adam sa Eva, nagtatago na siya. May sa mga translation doon, naglalakad ang Diyos. Nakita nila. So lumalabas, nandun ang Diyos sa Eden. Nagdudwell siya doon. Pangalawa, nag-progress yun, di ba? They were exiled. At tapos si Moses, nagsabi, ang si Yahweh, gawa ka ng tabernacle. Nagdwell ang Diyos doon. Sumunod, yung temple. Nagdudwell ngayon ang presensya niya sa temple. Papansin niyo ang temple, bakit parang related rin siya sa garden? Sabi nga nila ang Eden, parang rin daw microcosm ng temple. Para siyang temple. Bakit? Kasi 2 Kings, papansin niyo, nung ginagawa yung temple, ang daming imagery ng garden doon. Yung mga image ng mga trees, tapos yung lalo na yung laging, yung gate, pa-east. Laging sinasabi sa Old Testament, ang garden nasa east. Nakatutok siya sa ganun. At ang daming mga images na talaga makikita mo yung creations account. So lumalabas yung temple, kung paano nagnanahan ang Diyos sa Eden, nananahan ngayon sa temple.
kumikilos ang presensya niya. Mula sa Eden, hanggang papunta sa templo, hanggang papunta sa Israel. Meron sa Isaiah 51 verse 3. Sabi niya, dahil nga, ire-restore niya, dahil sa Isaiah 51, alam natin part na New Exodus story, ire-restore niya Israel, kung paano ang barren land ng Israel, walang nangyayari, gagawin niya daw to like Eden. So lumalabas, kumikilos ang presensya ng Diyos mula sa garden, mula sa Israel, hanggang dumating kay Kristo. At mula kay Kristo, hindi na siya, kiniklaim niya, destroy this temple and I will be resurrected on the third day. Sabi niya, kiniklaim niya, siya na ngayon ang dwelling place ng Diyos, si Kristo. At dahil sa ginawang death and resurrection, kumikilos na ang presensya ng Diyos, all corners of the world. Doon pa lang mga kapatid, yung trajectory ng Old Testament ng story na to, ang kanyang dwelling, yung pagdudwell ng Panginoon, nagpo-progress. At naihayag na ng completely sa pagiging laman ng, or yung pagiging nag-assume, nag-form ang Diyos na pagiging tao. Ayun, pwede natin sagutin ng ganun siya. Ngayon, sumunod naman na question, I think pinaka-simple na lang to. Okay, was Jesus really tempted if he could not sin? Kung hindi naman talaga siya magkakasala, bakit siya tinempt? Well, totoo naman talaga. Tinempt siya kasi nakalagay naman sa Matthew 4, verse 1 to 11. At hindi lang yon. Kasi ito nga yung operation ng fully God and fully man. Kasi hindi ordinaryong tao si Kristo. So, kaya niyang i-resist talaga siya. Pero, alam rin niya paano makisimpat siya sa weakness. Sa weaknesses natin. Sabi nga sa Hebrews 4 verse 15, this shows the dual nature of God and fully man. Of Christ. Fully God and fully man. So talagang tinempt siya. Kasi tao nga siya. Parte yon ng nature. Matetempt tayo. Kasi gusto niya makisimpat siya sa sitwasyon natin. Gusto niya makarelate ang Diyos. Hindi siya yung Diyos na nandun lang sa langit. Parang wala siyang ginagawa. Si Kristo ang ultimate niya. Paano niya makirelate sa tao? Alam niya ang sufferings natin. He even sympathized, sabi nga sa Hebrews, ang our weakness. So we can answer that way yung tanong na ito. Ngayon, sana naunawaan natin yan sa pamamagitan ng question and answer na to. Ay, summarize ko na po. Wala, ganun. At ganun. Yun. Summarize ko na siya. Ito lang po yan. Basahin ko na lang. Christ's incarnation is a powerful example of humility. Although He is God, God eternal, and no one with the Father. Human nature while still being fully God, so that He could relate to us and save us. Out of love, Jesus gave His life for sinners who did not deserve it, that we did not deserve to be saved in the first place. He died on the cross and rose again on the third day to rescue us from the power of darkness. Today, many people seek power or try to be like gods, but Jesus, the only one, the only Son of God, did the opposite. He unwillingly became human, not to be served, but to serve, and to give His life to save others. Sa Tagalog po, ang itong example to ng ang Christ incarnation, example ng humility. Alam natin na naging tao siya para ma-exalta para ating kaligtasan. At ngayon, kung i-relate natin to ngayon sa present times, maraming gusto maging Diyos. Kahit tayo gusto natin maging Diyos sa sarili natin. Pero si Kristo ang nagdid ng kabaliktaran. Maraming gusto maging Diyos, pero isa lang ang Diyos na gusto maging tao. At nagpara i-save o ibalik ang totoong intensyon ng creation, kundi si Jesus Christ lamang. Ayun lang naman po. At nawa po ito na ating pagtatapos ng ating topic. Sige. Let's discuss tsaka questions. Sakto lang. Kung may questions po kayo, okay lang. Kung may nalalabuan kayo, I can clarify. Sige mga kapatid, magtanong tayo para hindi ito madaling subject.
Yung hypostatic yun. Na siguro dagdag ko lang doon sa sinabi ni Genesis kanina, malaking tulong yung isa sa mga statement ni Augustine patungkol sa hypostatic union, na sabi niya, si Jesus daw ay he added what he was not, yet without losing what he is. So ibig sabihin, si Jesus, Diyos siya, pero dahil sa plano o sa gawain o sa purpose ng pagliligtas, naging tao siya. Pero nung naging tao siya, dinagdag sa kanya yung hindi sa kanya, pero hindi nawala yung original na kung sino siya. So, yun ang kalagayan ni Jesus Christ. At hindi totoo yung sinasabi na nabawasan ang kanyang pagka-Diyos o kinalimutan niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero isang bagay din ang tiyak, noong nandito si Jesus Christ sa mundo, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos sa larangan ng paggawa ng himala. Bahagi ng pagpapakababa niya yun eh. Kundi ang ginamit niyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa kanya. So, that's part of His humiliation. No? O, tinatawag ng mga theologian na economic subordination. Huwag na nating medyo malalim ng konti. Okay, baka meron no kayong gustong itanong, mga kapatid, o idagdag, o comment. Si Alan. Siguro gusto isa sa mga bagay na tinatanong sa atin. Kung hindi ka bawasan ng Diyos, yung kanyang knowledge, yung power, hindi lang yung exercise kasi siya yung tao. Bakit po kaya? At masagot natin kung sa bagay na bakit na hindi alam kung kailan na siya yung tao? Kasi kung hindi ka bawasan, kanyang alam. But from the very beginning, is God from the very beginning. Bakit may point in time na hindi niya alam? Kasi alam niya yung data, alam niya yun eh, hindi yung God, alam niya yun. Pero bakit niya sinabi na hindi alam? Ano po kaya sagot natin? Then, sagutin mo na. Okay, try ko. Tapos pag hindi kinaya si Pastor George. Ang tingin ko kasi, nag-ooperate kasi si Kristo noon kasi nga merong kailangan pa siyang gawin sa sitwasyon na yon. Kailangan maisakatuparan mo na yung salvation. At hindi niya sinabi talaga kasi wala sa teksto. We can speculation siguro or pwede ka din by observation na at the moment of time, hindi niya dinidisclose talaga. Sinasadya, hindi niya pa niya dinidisclose. Hindi dahil, sabi ko nga, nag-ooperate siya as two nature. Hindi pa niya sinasabi talaga. Hindi yun ibig sabihin dahil nawala yung pagka-Diyos niya. Nabawasan na yung kanyang omnipresence, omniscience, o yung pagkakatangian ng isang Diyos. Kundi, tingin ko talaga, sinadya niya, hindi niya i-disclose. Kasi, dumating naman ang revelations eh. Hindi naman niya sinabi, hinayag naman din niya kay John. Actually, bago pa magkaroon ng revelation, sinabi na rin sa redemptive history kung ano gagawin ng Messiah sa araw na yon. Hindi sinabi yung specific day, pero sinabi niya, lalo na sa Isaiah 66 ba yun, yung the new heavens and new earth. Sinabi niya ano mangyayari. Dinisclose niya. Tingin ko talaga, sadya lang yung eksaktong oras. Pero, Pastor George, tingin niyo. Tama yung sabi ni Genesis, no? Hindi ang issue doon sa sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24:36, nung tinanong kung kailan mangyayari ito, nung kanya sabihin na walang nakakaalam, maging ang mga anghel, maging ang anak ng tao, kundi ang Ama lang. Hindi ang issue doon dahil nabawasan ng kanyang pagka-Diyos, kundi bahagi pa rin yun ng kanyang voluntary subordination, pagpapakababa bilang tao. No? Na bilang tao, ipinapakita na ang tao ay may limitasyon. Bilang tao ay pinapakita na hindi niya pwedeng gawin ang ginagawa ng Diyos. No?
Kasi bahagi yun ng kanyang humiliation. Pero isang bagay din ang medyo magugulat tayo sapagkat noong mag-resurrect na si Jesus Christ at pag-a-ascend na siya patungo sa heaven, tinanong uli siya ng mga alagad patungkol dun Sa Acts chapter 1 yata yun, sa verse 9. Sabi doon, verse 6 I think. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Verse 7, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. The point is, hindi niya sinabing hindi niya alam. Pero sinabi niya, hindi para sa inyo na malaman kung kailan, kundi ito ay sa Ama lamang. Ang ibig lang sabihin, pinapakita during the time na si Jesus Christ ay nasa pagkilos bilang isang redeemer, merong mga voluntary na pag-iwan ng kanyang pag-exercise ng kanyang pagiging Diyos ang kanyang ginawa. Kasi bahagi yun Kaya nga, diba sinabi ko sa inyo kanina, si Jesus Christ gumawa ng himala, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, diba? Nagpapakain ng 5,000 mga lalaki sa pamamagitan lamang ng 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Hindi ito sa kapangyarihan niya bilang Diyos, kundi sa kapangyarihan yun ng Holy Spirit. Hindi niya in-exercise. Kung hindi niya in-exercise, hindi ibig sabihin, hindi niya nabawasan, kundi voluntaring binaba niya yung kanyang sarili para ipakita na siya totoong naging tao na tulad natin. No? Yun po. Dagdag ko lang, kaya yung term ng pagiging voluntary niya, form ng humility talaga yun. Makikita mo na kaya niya, alam niya yung sitwasyon natin na we have limited knowledge rin. Pero sabi nga sa ni Pastor George, parang hindi niya talaga dinisclose nung sa Acts pa lang. Hindi niya dinisclose. May plano kasi ang Diyos pa rin. Okay, meron pa tayong ilang minuto mga kapatid. Baka may nagtatanong ba sa online? Sa cellphone? Dali, basahin natin Yung iba, ginagamit nila 100% God, 100% man. May difference ba sila? Which one is more accurate to use? Ano yung tanong ulit? Ginagamit kasi daw ng iba, si Jesus Christ, 100% God, 100% man. Pero ang ginamit mo kanina, fully God, fully man. So, anong tama? Tingin ko, if parehas lang din, interchangeable naman din yun. Ang siguro, nagbago lang ako ng word. Pero tama rin yung 100% God, 100% man. Kaya nga tinawag na fully, buong buo. Oo. Palagay ko mas tama yung ginamit ni Jenna, fully God, fully man. Kasi pag sinabi nating percent, numerical yan May chance. It could be 1,000%, di ba? 200%. Katulad ngayon, nung araw sa cellphone, tinitingnan ko yung cellphone ko, pagka yung dati kong cellphone, ino-on ko yung mic, 100%. Ngayon, nakita ko sa cellphone na, bago yung cellphone ko ngayon, umaabot ng 300%. No? So, which is full. 100, 1,000, 1 million. So, I think the best term is full. Fully God and fully man. Rather than saying 100% and 100% God, 100% man. Kasi when you say 100% God, ba't hindi na lang 1 million percent o 1,000, di ba? Hindi na lang 1,000%. Something like that. Although, naiintindihan ko naman yung ibig sabihin ng 100% kasi dati ginagamit din namin yan. Kaya lang, siguro, to be accurately, theologically accurate, I think the best explanation ginamit ni Jen dito na fully God and fully man. Si Kuya Manny. Let's end in prayer. Ama na nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito. Ito na-discuss namin ang isa sa mga katangian ni Kristo, ang inyong anak. Naway isa tong madagdag sa aming kalaman at ito ay isang bagay na parte ng aming
maturity bilang Christian, maunawaan namin ang kung ano ang kalikasan ni Kristo. Ma-apply sana sa aming Christian life. At ito'y pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.